For certain men have crept in unnoticed, and godly men could turn the grace of God into lewdness. Ito ang versikulo na basama, Mark 12:30. We must approach the biblical grace message through the lens of God's calling us to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. John 14:15, 21 and 23. If you love me, Jesus said, keep my commandments. Let's pray. Our Father, in the name of our Lord Jesus Christ, diya sa kahong sa balang Espiritu ka mga adlaw, kami ang dahil magpatalingog sa imong puno. Pag-isulti ka sa mga sa namin. Speak to each another heart. Sa naminaw sa online o sa radio station, ikaw mag-bless kami. Thank you because so way katapusan. Give you praise, glory, honor, and adoration. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen and amen. You be seated. It's your time. Before ko pa ito sa word, doon ay announcement. Alam ka na ito, sa Quran Nagulubaton, at Maki Nagulubaton, karong July, praise God, July 8, atay seminars sa International School of Ministry, diri sa church. Kini open sa tanan nga gustong makakatkon no dugang diha sa Biblia. So, wala bayad, libre, o libre sa pamiluto o snacks. No? Ang ato lang nga paliton, no? Ikabot sa panahon nato na basagkan mao ang libro, ang mga module, books, good kay ang tanan kapag human ini kong seminar, magkadawat ng leksyon of international certificate of recognition or completion. So, murag-murag nag-eskwela Bible School. Ining ISO International School of Ministry, dili siya basta-basta ka ministry school ministry. Ini ilahag yung kihatod ka nato din Mindanao o kita mo yung naka-host ni ini sa Davao, no? I believe Mindanao wala pa lain nga naka-host, so kita mo yung naka-host ni utahan na to kanang mga kaigsunan, no? Ato mga leaders and members, so utahan na to, and if you have if you want to donate or pledge sa pagkaon, hindi mo hatag, karamihan na, dala mo mga pagkaon, itlog or something, hindi man ika-offer para niya na mag-igsunan karon magkakaon na ito ang mga participants. Praise God. Second is our activity karong July 18 and 19. Next month, 18 and 19, paspas sa pagkaayo ang panahon. Muna na ato ang summer o atong youth camp, celebrate youth camp. Maminta sa okay classic, no? Ang tanong mga young people, night Monday, na himuon overnight sa dagat. No? At the same time, doon na tayo camping, doon ay mga speakers na ito ang madunggan, makikisunan, madasig ta na pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo o dalgon ang gospel sa ito ang mga campuses. Okay? Una, ang importante kaayo ng announcement na kiksunan, tanawa ka itong Facebook page, no? Alam sa dugang pang mga detalye. Faith Tabernacle Community Fellowship. Kung kumuha pa ka na-appeal sa ito ang GC o group chat, labi na sa mga young people, doon na sila yung group chat. I-approach lang si Victoria alam sa inyong information para ma-appeal mo sa GC. Okay? Wala mga importante kaya na announcement na kiksunan, hallelujah, alang kinato, dini sa tuang church, sa tuang kabulumaton. Dahil sa mga reminders, alam sa tuang alkansya para sa itong Thanksgiving, no?
Punta, nagpadayon ta sa pagulong para nag-abot sa December o November pa lang, mahatag na nato ato ang mga pledges, ato ang para sa kong Thanksgiving. Praise God. Hallelujah! Are you ready for the word? Amen. Hanggang nabatang maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Ibigay mo katapat, ina maminaw na ta sa pulong sa Diyos. Praise God. Title sa ito ang mensahe karon ang igsunan. Hallelujah. Sa wala na itong Domingo, belated Happy Father's Day sa inyo. Wala mo, sayang kayo, ang hatag ni o daghang regalo sa mga amahan at itong Domingo. Wala mo nakaapil. No? Hindi kayo ang mensahe na nadungog nato kita sa lagad sa Ginoo, Pastor Edward. Praise God. Itong Domingo, mahitungkod sa atong ang pagtawag sa ngalan sa itong naging amahan. Hallelujah. Ang tawag kapag suod kaniya, ingon nga ito ang langit ng namahan. Kapag tawag kaniya, Abba Father. Wala. Praise God. Now let's go to the word. Title of our message today. Okay, kung naana diya sa ang monitor, palihog sa pagbasa. Everybody, read. Everybody read, go. Okay, the power to love and obey Jesus. O ato lang nang makuha, gagahom, ato lang na pag-ingsunan ng kabatunan, gagahom, na kita makagugma o makasugod kang Jesus, kung ato na nasinati ang iyang grasya. Without the grace of God, sa itong kinabuhi, we cannot respond to the love, hallelujah, of God. Sa itong kinabuhi, di ta ka-respond sa iyang gugma na higanato, di ta kasugod sa iyang mga sugod. Imposible sa tao na makaimuot sa Diyos, wa sa pagdo, imposible sa tao na makasugod sa Ginoo, wala siyang higugma sa Diyos. Okay? So ang gahom sa paghigugma o pagsugod sa Diyos, mao ang grasya sa Ginoo. Ipigay mo katapat, inadawata o sinatiya ang grasya sa Diyos. Padayon sa ito ang whole year na theme. Grace, focus. Everybody say it again. Grace, focus. Grace has given us power to love and obey Jesus. Praise God. Ang grasya, naghatag na itong gahong na mahigugma o musugod kaniya. Say amen. Praise God. So, salamat sa Ginoo na ang mga gihatagan sa grasya, dili pag-igsunan, mahimo mga masinupakon o mga tao nga ginatawag pag-igsunan dinhi ni Jude sa Jude 3 to 4, mga tao ungodly, mga tao nga gingon dinhi create the gospel of grace into lewdness. Ang lewdness niya, lewdness sa dictionary, ato na lang Jesus pagbinisaya, ilang gibastos o binuangan ang grasya. Kaya ng mga tao karon gigamit nilang grasya makigsunan aron sa paghimo o kana bitaw pagpakasala. No? O pagsupak sa balaod sa Diyos, pagsupak ng kaigsunan sa standard sa Ginoo. Ano na lang karon standard sa Ginoo. Atong nadungog sa mga balita, sa mga pamahalaan, telebisyon, social media, nga doon na naidaghan kaayong mga tao, kamaningon, nagtuo sila sa Ginoo, apan ang ilang kinabuhi sukwahi sa kinabuhi na gusto o kabubuton sa Diyos na mo'y kinabuhiyon. Magbuhay pa lang, i-trending pag-igsunan ang kanabitang Tago City. Ambot na unsa ning Tago. Dito pag-igsunan doon ay
Bawal pa man, dili mo pa man nag-ialaw sa itong nasod, pero ang tagong naalihan na karon ang grabe. Itawag ng tagong Gris Mindanao o Sin City. Grabe patay sa tagong. Grabe magkaigsunan ang kana bitaw katalamak sa druga yan ang gabita. Kung dili lang kana, grabe na ang pagka-bold magkaigsunan sa mga tao aron sa pagkakasala o pagsumpa sa kawaguton sa Ginoo. Dahil sa tagong, yung trending ang same-sex marriage. Dunay ikasal ang puros babae, dunay ikasal ang puros lalaki. Only in Tago. Diri sa tuwa sa Mindanao. Kung ngayon pangutanon, grabe, ang nagkasal, pastor-pastor po. Ang nagkasal, uto-uto po, Ginoo. Kung niya ang ilahang gamit ng kaigsuonan nga alibay mao ang grasya. Kung nung gihatag sa Ginoo, okay lang. Now this is very sensitive message, controversial, pero kay membro ng tantanan din no? Ang nagsarami nagtanaw sa social media, sa online, kung tanaw man sila, okay ra po, at least madungog nila. No? Hallelujah, at least trending kung tagpanagsa. Pero kini sa hiya ang igsunan sensitibo ang tinato. Now, to be clear, aron dili kita ma-misinterpret, no, we are not against pagkaigsuonan homosexual. Kadto bitaw ginatawag natong LGBT. We are not against them. We are against pagkaigsuonan, no, the sin. We are against the sin, against the sasala, but we love them. Gani, welcome na itong church kung doon ay musulod din na sakop sa mga LGBT. We welcome them with love. We welcome them uban ang gahong makaigsunan sa grasya. Natungod niya na, dili sila ilang, dili sila makaigsunan kanang ulaw sa tangaan din sumalagod na batay di bully din na bayo o tumboy na nisiba. We welcome them. We love them. But we did not support, wala nato gisuportahan makaigsuonan ang sala nga ilang pinahimo. Ato silang gi-welcome aron tabangan sila na makasabot sa kabubuton sa Ginoo o aron maduol sila sa Ginoo o aron maluwas ang ilang ginabuhi. That's why we welcome them with love. Amen. Pero wala nato gi-suportahan o wala nato makaigsunan kanabitaw ginatawag tolerate, no? Wala mo compromise sa unsa may giingon sa Bible nga lulutan sa Diyos. Amen. Amen. So that's why this church is open, no? Sa tanang tao nga simba o manhi. No? Labi na dito sa mga LGBTQ na napanay plus karon. Ilumagan na nila. This church is open. Welcome kayo sila. No? Pero wala nato gialaw makigsunan nga pagkanimalan nato labi na kung naa sila gikalambigit nga same-sex makigsunan kailan ika-puyo, ika-ipon. It's not about imuhang ligok. Dili ni may tulod sa imuhang pamarok, sa imuhang ligok na inday-inday. Dili na sa inunala. It's about sex between man to man, woman to woman. So, this church, atong karoon, what ako suporta. And even, katulad ministry rin nagkanta o nagtugtog o nagsayaw, pinibala na ito, ano na yung uyab-uyab, na babae, parehas babae, lalaki para sa lalaki, atong gidisiplina,
diha lang sa kaslikod, simbal lang sa Ginoo, pag hinulsol, balik sa Ginoo. Ayaw sa ministry. Klaro dili. Tungod kay kita makiksuunan, wa nato. Klaro kay dili ni Judo, gibastos. Kita na yun. Gibastos ang grasya. Ang grasya wala naghatag na nato lisensya aron sa pagkasala. Ang grasya naghatag na nato pultahan aron maghinulsol. Amen? Amen. It unlocks doors na kita maghinulsol o madukol diha sa atong Ginoo. Hallelujah! Laro! Amen. Amen! Amen. So, what nato gitolerate ang sala. We love people, but we hate sin. Di ka man ta perfecto, di ka man ta magkaigsunan, magkaingon nga kumplito na, perfecto na. Pero ato magkaigsunan yan di paningkabutan. Hallelujah! Pinaagi sa grasya sa Diyos sa gawang sa Malang Espiritu nga kita muliwat ni Ginoong Jesucristo. Amen. Bila ka nato din gusto muliwat sa itong Ginoong Jesucristo. So, si Jude nagingon, magbantay kita, hindi mo dapat magbantay. Ituyo ka bang ilahang trick ko, ilahang big, ilahang lipat-lipat. Certain men, okay, men na ibutan din na magigsunan, but general na siya, lalaki o babae, have gripped into and noticed. So, hinay, patinga ka na usok pa sa evangelism ang pagkatag sa mga virus. You know? Ilan pa nang ipaglaban, that's why ito naanay naglingkod diha sa Congress nga transgender kayahan himuha balaod ang sugi bill nga kung kita mo go against them, labi na pastor sa manako karon makwali uniini unya ila na padukan mapriso ko. Mapriso ko. Well, dili man niya kung kaugalingon bigson nga comment, this is biblical. This is Bible commentary. No? Naa sa Biblia, dili na kung kaugalingon makigsunan na pulong. Botong atong pakigbatukan kung mong balaod gani na ako ko'y t-shirt ka na nag-rally mi dito against that. Ito God, the glory, salamat sa Ginoo, huwag yun tumapasan. Labala. Okay? Hallelujah. So, ang grasya makigsunan o paghatag kanato lisensya alang sa pagpagkasala ang panaghatag o pultahan aron kita makahindulsol dito sa sala. Amen. Pagkala to si Jesus. Laro kayo. Praise God. So magbantay kita sa mga malipat-lipaton nga mga tao nga moingon nga okay lang ang himog sala kay dako ang grasyas Ginoo. That is wrong. Ungodly people who turn the grace of God into lewdness, bastos o himog binuang ang grasyas Ginoo, magbantay kita niini. Hindi mo katapat pag-usap, magbantay. Praise God. Hallelujah. Now, this second controversial issue, ato gyapon ni kitakil kaysa kamo o atos gawas kung makadungog o niya mayroon doon sa stand sa doon church mahitungod niini. Second trending nga issue karon is divorce. Ang divorce na ana sa Senado, umana pasar na Congress, na ana Senado o majority sa mga senador mo say yes sa divorce. So, this administration ang ilahan ng tumong nga ang divorce malusog sa Pilipinas o mapasarap sa Pilipinas. Kaya bugtong nasod ngaway divorce Pilipinas na lang. Na, kung sa stand
sa church kung sa biblical na prinsipyo sino mahitungod niini. Nako ka-clear ta, klaro-klaro ta, para dili ta maigsuon, mahibulat diha sa grasya. 1 Corinthians chapter 7. Si Pablo naghatag sa iyahang kinaugalingon usab na komentaryo based sa iyahang conscience, sumalak yapon sa grasya sa Ginoo. Dumanan to si Paul, siya makigsunan ang preach of the gospel of the grace of God. Paul, dili siya makigsunan pro-divorce. Dili siya pro-divorce. Kung saan pro-divorce? Gusto divorce. Kinsa man ko'y tao nga gusto divorce, kadturang mga makasasala. Kadturang mga lalaki nga gusto daghan babae. No? Muna kailangan gamiton ang divorce para mangasawang daghan. Okay na itong Muslim, kailangan itong balaod, kailangan itong relihiyon, okay na mangasawang daghan, basta makabuhi. Basta fair na pa kung makabuhi kas imong mga asawa o ito ilaha. Yan, kaya di man Muslim. No, aritas ato ang Biblia, aritas Pablo. No? Well, tingnan si Pablo diha 1 Corinthians, watong tanaw sa chapter 7, may pumasahon ang tibuok chapter 7, i-allow ang divorce. Sa mga rason, una, if ang imong partner against your faith, ugnan kaniya sa pagsimba o alaga sa Ginoo. Ikaduha, tulo na ini. Ikaduha, kanan ang divorce i-allow pagka dunay issue of unfaithfulness o pagpanapa. Issue of unfaithfulness. Kung ang sala sa imong partner third party, dunay laing. And so, kadto na biktima, ingon din ha, yatagan o nagayunan ng mga pahigawa. That is grace. That is biblical. No? Ikatulo, rason na mag-allow divorce is because of peace. And that's in 1 Corinthians 7, ha? Basahan nyo na klaro. Mahitungod kinis kalinaw. And para ikaw magmalinaw o para ikaw muhigawas gikas gapos. Dunay ka. Kami niyon nga kanabitaon nagapos. And kasagaran na ni majority ani mga babae. Pero di po pumayon nga mga babae na kay daghan po mga lalaki nga nagapos. Nahimong pagsimbab sila mga asawa. Pero majority yun, daghan mga asawa nga nagapos. And majority sa nag-push ni ining divorce o hangin yun sa Congress o sa Senado, dunay mga ebidensya, mga babae na dunay ebidensya sa pagpanakit, pagpanapaw sa ilang bana o pag-abandon sa ilang bana. Naon sa diferensya sa divorce o sa annulment. Sa diferensya sa divorce o annulment. Pastor, pro-divorce mga no, I'm not pro-divorce. Kung mahimo, wala untay kami niyon na kagulang. Kung mahimo, kung ang tanan, parihala kasing-kasing, kung ang tanan, magloko na sa Ginoo, walang pumunta na. Pero tungkol kaniya atas kalibutan. Ang Diyos naghatag ka nato o reason. Alamin. Kung sa diferensya sa divorce sa annulment, tanaw na, ang annulment ginuso sa Catholic na grupo. Catholic group ang nagduso sa annulment kung na-approve diri sa Pilipinas. Now, unsay meaning sa annulment?
nullity of marriage. Maimbalik ang imong kasal. O kung mapasar ang imong gifile na annulment, why record sa Republic of the Philippines, sa kanang local registrar o sa Philippine Statistics na naminyo ka. Kung siya tawag ka na, ilan o baka. Kuya no? Wala tayo divorce din sa Pilipinas, pero doon ay ilan o baka. O kinsa lamang ang mga tao na nahigawas pinaagi sa annulment. Una, mga politiko. Ikaduha, mga datot, mga nagwakta. Ikatulo, mga artista. Sila lamang na doon ay kapit, mauray, nagadawat o annulment. Alam sa mga yanong mga tao, wa kay kwarta mag-antos ka. Kaya bugtong paagi na mahigawas ka gikan sa pagkagapos, may balik lang imo ang una, ang imo kasal. O ang imo ang kamili. This is a lie. I'm not pro divorce, but I'm so against this lie. Annulment. Baka. Now, Pastor, sa imong stand. Kung sa imong stand ay tungkol din. If the Bible doon ay gihatag na solusyon, reason, kaya dili magignato magigsunan, maingon perfecto ang tanan sa ninyo. Labi na kato mga gininyo, magibuya ra sa mga ginikanan. O namin niyo, nga tungod lang sa kaulang sa unod. Kaya naguna-una. Wrong decision. What is the best result? Balik na sa Biblia. So, yun din hipag-eksunan sa Bible, kadtong mo mga grounds allow for divorce. Now, I'm okay. Pag gining-divorce, i-allow na or mabalaod na basta doon nalay daghan na o insaktong grounds o insaktong nagabutang lihat nga klaro kaayo nga kini nga kaminyoon pinahanglan na Diyos mapahigawas kay kining babae kulatado. Yung tapilan po kining lalaki kulatado. Doon ay ginatawag mental and physical, ginatawag abuso. Diba? Gano'n, kini kami yung una dapat mawala, mapahigawas na yung babae kay luwag kayo, lumag ka. For 20 years, tungkol kay di naman yung siya pwede magminyo kay kasado mo yung siya, okay lang niya, malaglagan siya kadalaw. Okay lang niya, okay ka lang, usahot naman, hanggang mamatay, hindi mo na nangay kung ginabuhin. Hanawang Bible kung mo ba na ikabubot doon sa Bible? No, that's not grace. That is not grace. Ang grace Ginoo, tagaan ka kinabuhi madagayaon, tagaan ka kinabuhi o suwakon. Nga ang imo, diampos Ginoo, mawawita mo sa mong kinabuhi. So ano, dili magkabugawas, gikan niya ng impyerno, napakasalibutan ng impyerno na ka. Huwag ko nagbalik, dili duplikal. Kung namin pakutan ako niya, dulang ninyo ang Tutas Bible, ako mong tubawag. Dili pa rin siya pag panagang tungkol kay kita doon ang issue sa pagkila po. Tungkol kay kini, karon na anak. That's why you stand taon sa stand sa church. Ito nga kong gingon magiging na 1 Corinthians 7. Kung annulment ka man lang, mas maayo pa mapasa. But I'm not pro-divorce. Kung mahimo, wala kong tayo magbulan. Pero kay imposible man.
ato nalatagaan o plastada, tagaan o gwardya na dili kita magigsunan mahimula sa grasya sa Diyos. Amen. Amen. Kung ang rason na lang sa divorce, perting mabawa. Naglalis lang, nag-away lang, mag-divorce na. Hindi na siya pwede dapat. So, I believe may mga senador na nakakaroon sa Senado kung magustuhan nakasabot sa Biblia, nakasabot sa kabubukon sa Ginoo kung sa Igrasya, butangan nilang pangil kining mong bala. Kadili maabuso o sumala sa Ginoo sa Diyos, mapastos ang grasya sa Ginoo. Say amen. 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 Huwag po nang kuhalin ninyo kung galing o ideya o kuminto, kung ihatag ninyo, klaro na sa Biblia, na sa pulong sa Ginoo. Huwag mong gawin yun, maghatag ka mong kalinaw, kung nakapaibulang mo sa pagpakalagad sa Ginoo, nalayo ka sa Ginoo, meaning, dili na kabubutun sa Ginoo kami. That's wrong relationship. Dapat kayo balutan mo si wrong kung sa'y dili. Ako tanan ko eh. Kaya 50 man na ito ginawa, kurang na nangang ka ni may iwaling pastor. Ano mo ano na? Kana hindi ka mangalagad sa Ginoo, sala dili. Sala dili. Kana hindi ka motuos Ginoo, sala dili. Kana mamalikas, sala dili. Kana mangawat, sala dili. Kana mupatay, sala dili. Katapos ang pagkutanan. Katong tanan na akong giisgutan, mapasaylo to sa Ginoo dili. Mapasaylo basta maghinulsol sa Ginoo. Sining, mangutanan ko ani. Pagka niagi ka failures sa Ginoo, doon ay divorce, mapasaylo dili. Mapasaylo. Ano gamay naman to ba? Mapasaylo sa Ginoo dili. Pasaylo. Pasaylo basta maayo ang motibo sa iyang divorce. Klaro. Bible na. Ganyan ang daghan ang maghukom nito ng mga nabiktima ni. Wa manunta sila gihimo sa Ginoo maghuhukom. So this is our stand. And this is the word of God. May hinungdan na ako, bisag ng agi ng kaigsunan o sayo na kami niyon, nagpabilig sa pagwali o pagtindog diha sa grasya sa Diyos tungkol kay nahibaw mo o kung sa ang kasing-kasing sa Ginoo, kung sa stand sa Ginoo, mahitungod ni. Amen. And if nakasala ko niya to, I believe I was forgiven and now I'm free. Okay, amen. Bagay, ako raman eh. Amen. Lahi ng ta, hindi mo makapot ng inyo. Basta kay kining ato, ang atong iklaro din sa dili na mapastos ng bulong siya. Hindi nato mapastos kasi sa Diyos. This is my call for those pastors and churches and religion who judge nitong mga tao na nabuak ng ilang kaminyon. Nangutanan ko sa inyong simbahan. Tanan ba din ha? Successful ang marriage? Baga ninyo eh. Dengan nung i-welcome ninyo lang diha. Buot pa sa bukong suon, dapat di ay nagrasya rin sa Ginoo, maway ato pasultingon. Isang gamay sa itong mga mata, isang unsa pa na siya, isang tisa pa na siya. Ayaw pag-judge, kaya na ay grasya, pultahan para maghinulsol siya. Amen. Para na ito, Jesus. Pero wata, Musaon mo pagkaayo kung di ka mo angkon sa
mamuha niya, kontrobersyal kaya po ni. Pero pagtubag po ninyo ni, kamay puntahan. Okay, magkakaroon ninyo. Aminaw, ang tao, dili may impyerno tungod sa sala. Tungod, hindi. Wala ba gusto na si pastor? Ang tao, dili may impyerno tungod sa sala. Upot lang nila ni, i-edit nila ni, madakot pa ni. Subayan ako na, ang tao, dili may impyerno tungod sa sala. May impyerno siya tungod kay wat siya maghinulsol o wat niya gidawat si Jesus Christ ang ginabuhi, ingon niya manluluwas. May impyerno siya kung ang sala, iya ipasagdan sa sala, wat niya hinulsulan. Klaro, hindi? Oh, ito pwede dito. Ang tao na pabiling sa sala o ang ginulsol o dawat sa Ginoong Hesus o dawat sa grasya sa Diyos, may impyerno. Pero ang tanan, budol diha sa pagginulsol, may kaluwas. Only gospel of grace mga kaisunan. Ang pagpakan si Jesus. Okay, para maklaro na ito. Dunay tulo kabutan, ingatan, paspasan ako, rumano ko. Kung saan nato pagtindog dining kalibutan na grabe naging kadautan. Kung saan nato pagila, no, kung kinsa ang mga tinungod na nasa grasya. Kung saan nato pagpabilin niya ng tinuod na mensahe na ito ni John. Pagpabilin niya sa pagtuo. Ipakita rin sa Binisaya ang Jude 3:4. Ipakita rin sa Binisaya. Bito sa mo na ito. Binisaya, Jude 3:4. Paliyong. Praise God. Pero maklaro na ito. Wala. Tunay ba sila? Jude. Judas. Jude. Doon na sa Revelation dahil. Mana? Jude. Ganini, mga inigugma, gusto ko kayo punta, magsulat kayo yung bahin sa kaluwasan na atong nadawat. Kung saan ka kaluwasan na itong nadawat? Pinagi sa grasya. By grace through faith. Muna siya, apan, una-unaan ko, nga mas kinahanglan kayo, nasulatan ko kamo, nga maisugod sa pagpakigbato sa mga tao nga buot mutukis sa mga pagtulunan may tungkol sa atong pagtuko. Kini ang mga pagtulunan walay pagkausap o gihatag kini sa Dios sa iyang mga katawhan sa tanang kapanahunan. Dapat itong mula sa grasya sa Ginoo. Verse 4. Verse 4. Isulatan ko kamo niini tungod kay may mga tao tungod nga sa hilom miipon diha kaninyo. Dili sila Diyos nun. O pag-isun nila ang tinuod nga mga pagtulunan na tungod sa grasya sa atong Diyos. Aron makapatuyan na sila sa pagbuhat o malaway. Gilimot nila si Jesucristo na maulamang ang atong agalon o kag-iya na isulat ng daan kaniadto pa na hindi sila silutan ngayon. Klaro din. Klaro. Amen. Gamito nila, murag ilahang Indwis, naman na sa Bible, hindi mo na araw nila ang kaitsunan ng kapatuyangan ng ilang pausa. Ang pag-divorce mo kaitsunan nga, nung doon ay divorce mo itabo, abinin mo naman sana siya, tungod kay sa una palanggangan, nasayos na ka, kasalat na ka. Nga nung kinalalim mo divorce, tungod kay na kay sayok na desisyon sa iyong pinabuhay. Mali na relasyon, mali ang gamin. Now, kung ang sayok magpabiling sa'yo, mamatay ka na sa sayo. God is a God in Jeremiah 29:11 that will give us
good future. Amen. Amen. Mga rason, mag-igsunan, magmalinaw, makauswagon, makahalagad sa Ginoo, makahatag, mag-igsunan, mag-himaya sa kalan sa Diyos, then God will give us chance to repent and have life abundant. Amen. Dili lang ni sa mga tao na kinahanglan ni Dios, alam ni sa tanan nga napakya silang kinabuhi, God has still chance to. Balik sa Ginoo, pag-ampo, pag-inunsod, dawata ang process. Okay, kung balikon sa na ito, pagkila, nga kini, grasya sa Diyos, tanang na ito, paminaw, ligaw siya. Number one. Okay? Yung naman na ito, akong subtitle, The Power to Love and Obey Jesus. Okay. Grace is number one. Everybody read. Everybody read. It's a relationship. Dili gani religion. It's a relationship. Asa? Between you and God. Pila ka na ito na mayong relasyon sa Diyos. Kusog amin ang tanan na mayong relasyon sa mga. Sige, pagpapakalan ko si Jesus. Mayong relasyon. May way nag-relationship, higugma, tas Ginoo, response, tas iyang hugma. Mora ng dili pautana, pero kinahanglan ito ba? So may mangingon si bana o asawa, pero magulat ka ito ba? Dili na siya pangutana, pero kinahanglan ito bagon. I love you, man. I love you too. Nagpasilinos, how to kayo ito ba? Anak. Kinahanglan na siya. Kaya nagpasabot na, dahil kung imong partner, umubak mo, kanang convincingly, ayaw iyang relasyon. Pero di na ganin na naman yung mag-I-love you mo, talagsan na ganin na mag-I-love you mo, kurang na na yung panguntaan na yan. Nandito sa Romans 12:30, love the Lord your God with all your heart, wholeheartedly, with all your soul. Meaning, my decision, dapat ka, apel na, ang imong hukuman niya, kakiba. So, in your decision making, in your thinking, karon na yung imong imahal, iyan sa imong nahuna o sa imong paghimong decision. In your will, dapat di ka mo himong decision na dili ka ibalo imong higog. Huwag na namin. Because you are in a relationship. And ang final ng relationship is love. Nagka-relasyon sa to ang lalito manahan tungkol sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Ang nagbayad ka nato sa gugma sa Diyos, mawag yung grasya kaluoy na hindi ka nato. Kinsa mabagin kita. Ang gugmaan niya. Ipunit lamang kita gikan sa kaugawan sa lapong. Pero iya ta. Ilimpiro. Lagi siya namilito. That's the grace of God. That's why we can call Him our Father. We can respond to Him. Love you, Lord. Natay relasyon siya. Ang mayong relasyon sa Ginoo may ikaw namin. Amen. Ganun ba? Para kailan ito, mahinaw ko kayo. This is to know that you are still in the grace. This is to know na napunta sa grasya. This is to know who are the people na nasa tinuod ng grasya na ay maayong relasyon sa Ginoo. Number 2. Before that's number 2, napay second supporting verse, Matthew 22:38. The core reality of grace message empower us to walk with God in a wholehearted relationship. Wholehearted love. Jesus called this commandment the first commandment, the greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Matthew 22:38, in other words, the Holy Spirit's first agenda is to establish the first commandment in the first place, yes, the church.
Diri sa atong komunidad. This must also be our first agenda. Wala na ito ang walihan ng mga tao. Bisa doon sa mga ilang kagikan. Bisa doon sa mga ilang race. Bisa doon sa mga ilahang mga kapakyasan. Doon ay grasya sa Ginoo nagtawag kanila diha sa pakigrelasyon. Amen? Dili ko ang lagi kinahanglan. Dili divorce ang lagi kinahanglan. Ang lagi kinahanglan mao ang gugma sa Diyos o ang ilang relasyon diha sa Ginoo. Pagpaka na to si Jesus. Number two. It's quality of love. Everybody read, go. It's quality of loyal love. It's a quality of loyal love. Dili lang kay Barbara, dili lang kay Linswa, dili lang kay inuha ra mag-exunan ng expression. I love you, Lord. I love you, Lord. Pero wais masimba. I love you, Lord. Pero mag-ampo. I love you, Lord. Pero magbasa Bible. I love you, Lord. Pero malikas. I love you, Lord. Pero naghan kay kagibuhat no mga pahimuot sa Ginoo. John 14, 15, 21, and 23. Jesus said, if you love me, keep my commandments. And what was the warning? Jesus said, if you love me, keep my commandments. Dili tong 10 commandments. Sa commandments si Jesus? Grace. Sa commandment ni Jesus? Jesus ang nag-iunan niya. Dili si Moses. That's why si Jesus ang nag-iunan, if you love me, keep my commandments. Jesus said, if you remain in me, and my words remain in you, you can ask anything to the Father in my name. Wow! Pagpakala to si Jesus. Jesus said, come to me. All ye that are weary and heavy laden, I will give you rest. Jesus said, if you sin, repent and come to me, receive my grace, receive my love. That's His commandments. Jesus said, ayaw palayo ang ako punuan sa paras. Ayaw papunan ka na. Number one, it's a relationship. Number two, it's a loyal quality, loyal love. Kanang pingon ka, thank you for your love, Lord. I love you too, Lord. And willing to sacrifice for you. Lagat ko ni mo ginang bisa kung sa'yo sulay na ni kinabuhian. Bisa kung sa'yo problema. Bisa kung sa'yo hati. Lord, lagat ko ni mo hantod sa kapusan sa akong kinabuhian. It's loyal love and response sa inyong sa kayo sa third, katapusan. Everybody read, go. Everybody go, read. It's denying ungodliness and worldliness. Palanan na ito, at kita na pa sa grasya sa Ginoo. Number one, natay may relasyon sa Diyos. Ikaduha, natay loyalty diha kanina. Ikatulo, atuwa magkaigsunan na kalaban na ang pagpapasala ang pagkakalibutan ang pagkadiligus ay mga panahon masipya ta pero makonsensya dayon ta ang hinulsol dayon ta wala nato kigugma magkaigsunan ang pagpapasala taligdan nato masala taligdan nato magkaigsunan kini mo mga ingon sa Revelation. Hindi mo makasalang isgutan sa Revelation. Hindi mo makasalang isgutan sa Galatians. Ako na binangkan. Nunuha, ako ipapuno, ako kinabuhi sa grasya sa Ginoo o sa iyang mga bunga. Bunga sa Espiritu. Espiritu Santo. Amen. 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 I will learn. I will learn. At stand at your feet and worship Jesus.
Hallelujah. Susiha Ginoo ang inyong katang. Ug doon lang kay question sa mga kinabuhi, hindi pa kakasigurado kung ayaw yung relasyon sa Ginoo tungkol kay nakapakingutang sala. O panibugin ng sulat, ayaw kaulaw. Gusto kang duol-duol, maulaw kang duol, di alam si Muhammad na yung takan. I believe makadugog si Jesus eh. Close your eyes. Did Jesus forgive me? I need your love. I need your grace. Naglalata ka sa kapila mo. Sige, kantahan ninyo. Gumawa ng awit, hindi mo kaugaling o kanta. Ingat mo ay iyong pag-ampo ka nun. Nakita ka na ng kinahanglan sa gracias, Ginoo. Nakita ka na ng kinahanglan sa iyahang pagkasayo ng iyong balik susiha, Ginoo. Hallelujah. Susiha. May issue sa inyong kinabuhi, panood mo sa Ginoo. If you have an issue between your relationship to one another, sa inyong kabinyon, sa inyong tuma, come on. Doon sa Ginoo. Sila.
communion na pinulog ka na ako. Sa dako, sa grasya, talukoy sa atong Ginoo. Dili pa tayo kaon ng bayan-bayan. Sino na ito atong relasyon? Sino na ito atong bukas atong Diyos? Sino na ito ato ang tinabuhi kung i-compromise na? Ayaw pa sa kayo sa Ginoo. Full-heartedly. Pray mo ba, my Lord, forgive me. Gigson, kata mo panahon, ngayon, manumbalik yung loob sa Panginoon. Open your heart, open your heart. Di ako Diyos, di ako. Inabuhin ko, ihalagahin mo. Come on, recommend, hindi mo ginabuhin. Aliw ang Espiritu, di ako. Di ako Diyos, di ako. Inabuhin ko, ihalagahin mo. Di ako Diyos, di ako. Aliw ang Espiritu, in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus Christ's mighty name, kita mo naging na umalang ito,
we go.